Guys, kung isa kang owner ng Honda Click at nais mong mag-install ng crash guard, mukhang kailangan mo tong video na ito. Guys, good day sa inyo. Welcome back again sa ating video. Sa mga bago pala dito sa channel, ako nga pala si Boss Phantom Speed. At dito tayo sa usapang motor, upgrades at daily rides. Kung mahilig ka sa motor, para sa'yo, itong channel na ito. Sino yung kanina? Anong page mo, sir? Okay. Okay. 1, 2, 3. Boss Phantom Speed na lang. Boss Phantom Speed. Sigaw tapos mag-pause na lang tayo na. Game 1, 2, 3. Boss Phantom Speed. Sige, 1, 2, 3. Boss Phantom Speed. Boss Phantom Speed, tara na bumiyahe sa bundok, dagat at mga lihim na tanawin. Boss Phantom Speed, travel and adventure. Ipinapakita ko sa'yo ang ganda ng mundo. Let's start the adventure. Let's start the adventure. Sabay-sabay, sabay-sabay, sa bawat daan, kwento'y buhay. Thank you. Sino pa yung wala, ma'am? Meron na po kayong lahat? Taga dito lang kayo, sir? Ay, Pangasinan pa kayo, sir? Sa last video natin, nabanggit ko na mag-upgrade ako either bagong gulong or crash guard. Maraming nag-aabang kung ano ang mauuna. At eto na guys, crash guard muna tayo ngayon. Bakit crash guard muna? Okay, so madaming tatanong bakit crash guard? Instead na, gulong sana yung ating ilalagay. So simple lang guys, safety muna. Kahit gaano kaganda yung gulong ng iyong motor, isang tumba o isang semplang lang, fairings, makina, tuhod, bulsa, lahat, talo agad. Ang crash guard, parang insurance yan ng motor. Hindi mo man gustong gamitin pero kapag kailangan mo na, sobrang laking tulong nito. So ito guys, papakita ko sa inyo kung paano ko siya in-install at medyo nahirapan tayo sa pag-install nito. Guys, kapag bumili pala kayo ng ng crash guard na tulad nito, kompleto na siya sa pinaka-packaging niya. May kasamang mga bolts, then yung mga bracket na nilagay natin dito, and meron siyang papel na kasama para panukat nyo dito sa part na to. And para mabutasan nyo. At meron naman siyang guide. Tapos, i-check nyo na lang yung crash guard bracket ng Motofox sa YouTube at makikita nyo kung paano nila in-install ito. Pero bibigyan ko pa rin kayo ng idea kung paano ito ilagay. At ipapakita ko sa inyo yung paglalagay natin na inuna natin ang mga bracket ng ating crash guard. So bali 4 yan para mailagay natin itong buong crash guard. Ito, 2 bracket, yan magkabilaan, bali 4. At dito nyo ilalagay, ayan. Ipiusok nyo dyan, tapos may makita kayong tornilyo dito sa pinakababa, doon nyo ilalagay. And ito, screw type na tornilyo, dito nyo siya ilalagay, medyo may kahabaan yan. Tapos bumili na lang ako ng ganitong klaseng tornilyo para hindi naman masyadong mahaba yung ilalagay natin dito. So ito is nasa 1 inch yung haba, ayan. Tapos dito, nasa 1.5 inch naman itong nilagay natin dito para hindi din masyadong mahaba. Pangit kasi tignan kapag masyadong ganyan yung laki ng tornilyo mo, di ba? Tapos dito, yung stock na natin na tornilyo ng ating hook, yun pa rin yung nilagay natin. At matibay naman. Ayan. Itong pinaka-mounting niya dito sa baba, itong makikita nyo dito, binutasan natin yan kasi meron siyang tornilyo to sa loob kung saan doon natin siya kinapit para mas matibay. Ganun din yung ginawa natin dito sa part na to. Ayan. So kung makikita nyo, nilagay natin dito sa baba ng side stand. Ayan. Ganyan yung magiging itsura niya. Tapos kinapit natin dito na parte para ma-access natin yung pinakalagayan niya. Ayan. Ganyan yung itsura niya. Tapos dito, tinanggal lang natin yung pinaka-hook dito at ito yung nilagay natin.
So dahan-dahan lang pala sa pagtatanggal nito kasi tayo is nabutas natin. Hindi ko na malayan na plastic pala to. Kala ko ano siya, metal. Tapos dito naman sa kabila, ganun din. Nilagay lang natin dito sa tornilyo na to. So bali kapag maglalagay pala kayo nito guys is gamitin nyo itong original na tornilyo niya. Ito kasi is screw type. Bali nag-upgrade na lang tayo ng ganitong itsura ng tornilyo kasi yung binigay nila ganito. Ayan, so mas magandang ganito na lang yung bilhin nyo. Madami namang nabibili dyan sa mga motor shop. And ito, nakuha natin ay stainless na yabe na tornilyo. Ayan. Ganon din dito sa isa. Medyo hindi lang ganon kaganda yung pagkakabutas natin kasi mapapansin nyo. Ayan, no, lumagpas. Itong ano natin, pagkabutas natin. Unlike dun sa kabila na talagang saktong-sakto talaga, fit na fit. Pero okay lang yan kasi hindi naman masyadong napapansin itong side na to kapag nakatayo yung motor mo. Ayan o. Meron siyang CNC cut. Ayan, makikita natin dito yung logo ng ating click. Tapos, ito, may nakalagay na Motofox. So, nabili pala natin ito sa Shopee and ilalagay ko sa description kung saan ko nabili itong crash guard na to para kapag nais nyong maglagay ng matibay na crash guard, pwede nyong ilagay itong crash guard na nilagay ko sa ating Honda Click. Ayan. Nung nakaraang pag-install natin, ito naman yung nilagay natin. Ito yung ating top box bracket. Ayan. So, gawang metal din to. Kaya matibay siya. So, siguro ingatan ko na lang to sa sa pagkabasa sa ulan, ganyan. Dapat kailangan mo kagad na hugasan kagad ito kapag nabasa ng ulan para hindi kakalawangin. Kasi kapag metal, kahit may pintura yan, magkakaroon talaga ng kalawang kapag napabayaan mo. Dito naman sa paglalagay natin sa ating top box, okay naman siya. Yun nga lang, kapag mabigat na talaga yung karga natin dito, napapansin ko na parang gumagaan yung harapan natin. Ayan, parang nakukulangan sa bigat. Kaya naisipan kong mag-install ng crash guard. Napakaganda at bagay na bagay talaga dito sa ating motor. Ito yung half crash guard. So hindi ganun kabigat at hindi din ganun kagaan. Kung baga nandun lang siya sa mid. Kaya napakalaking tulong nito sa pagbabiyahe natin. Lalong-lalo na kapag mabigat yung ating top box at punong-puno yan ng gamit natin. Pagka puno pa yung ating U-box, kasi last time na bumiyahe tayo, punong-puno yung ating U-box, tapos pati yung ating box. Kapag nasa low RPM tayo, nararamdaman talaga natin na medyo magalaw yung ating manubela sa harapan. So, ito sa next video natin ay magbibiyahe tayo, pupunta tayo ng Baggao or Tuaw para mag-explore at isasama ko ulit kayo sa ating travel adventure at para na rin matest natin itong bagong install natin na half crash guard. Guys, konting recap lang tayo dun sa nabanggit nating safety para sa ating motor. So ito, isa-isayin natin yung benefits nitong crash guard na nilagay natin. Ang maganda dito, unang-una ay napoprotektahan niya yung ating fairings. Pangalawa, mas kampante tayo sa long ride kapag may ganito tayo kasi mas stable siya kung pagdating sa pagdadrive natin. Pangatlo, iwas major gastos kapag nagka-aberya. Hindi natin hinahangad na maaksidente. Pero bilang rider, responsibilidad nating maghanda. Kaya kung nag-iisip kayo kung upgrade or forma muna, para sa akin guys, safety muna bago forma. Okay guys, yan lamang yung ating video for today. At ito, pinaghahandaan ko kasi yung magiging biyahe natin sa susunod na araw. Bibiyahe kami, pupunta kami ng Baggao or sa Tuaw para mag-explore sa lugar na yon. Isasama ko kayo sa travel adventure natin, kaya suportahan nyo yun guys, yung magiging isang bagong content natin para kahit nasa bahay lang kayo at mapanood nyo yung video natin, para na rin kayong nakapunta sa lugar na yon. At guys, kapag hindi ka pa nakasubscribe sa ating YouTube channel, please subscribe and don't forget to hit the notification bell para lagi kang updated sa ating latest videos. Once again guys, this is Boss Phantom Speed. Ride safe and God bless.